Kabanata 61, Zakeo. Ang kabanatang ito ay batay sa Lucas Kapitulo 19 versikulo 1 hanggang 10. Sa daan patungong Jerusalem, pumasok si Jesus at dumaan sa Jericho. Ilang milya mula sa Jordan, sa kanlurang gilid ng lambak na dito kumalat sa isang kapatagan, ang lungsod ay nakahiga sa gitna ng tropikal na mga halaman at luho ng kagandahan. Sa pamamagitan ng mga puno ng palma nito at masaganang hardin na dinidilig ng buhay na bukal, kumikinang ito na parang esmeralda sa kalagayan ng mga burol ng apog at tiwangwang na mga bangin na pumagitna sa pagitan ng Jerusalem at ng lungsod ng kapatagan. Maraming karaban na patungo sa pista ang dumaan sa Jericho. Ang kanilang pagdating ay palaging isang kapaskuhan, ngunit ngayon ay isang mas malalim na interes ang pumukaw sa mga tao. Ito ay kilala na ang Galilean rabbi na kamakailan lamang ay nagbigay buhay kay Lazarus ay nasa karamihan, at bagamat laganap ang mga bulong tungkol sa mga pukana ng mga saserdote, ang mga karamihan ay sabik na sambahin siya. Ang Jericho ay isa sa mga lungsod noong sinaunang panahon na itinalaga para sa mga saserdote, at sa panahong ito maraming mga saserdote ang naninirahan doon. Ngunit ang lungsod ay mayroon ding populasyon na may malawak na naiibang karakter. Ito ay isang mahusay na sentro ng trapiko, at ang mga Romanong opisyal at mga sundalo, kasama ang mga estranghero mula sa iba't ibang lugar, ay natagpuan doon, habang ang koleksyon ng mga kaugalian ay naging tahanan ng maraming publikano. Ang pinuno sa mga maniningil ng buwis, si Zakeo, ay isang Hudyo, at kinasusuklaman ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang ranggo at kayamanan ay ang gantimpala ng isang tawag na kinasusuklaman nila, at na itinuturing na isa pang pangalan para sa kawalan ng katarungan at pangangikil. Ngunit ang mayamang opisyal ng customs ay hindi lahat ang matigas na tao ng mundo na siya ay tila. Sa ilalim ng hitsura ng kamunduhan at pagmamataas ay isang pusong madaling kapitan ng mga banal na impluensya. Narinig ni Zakeo ang tungkol kay Jesus. Ang ulat ng isa na nagdala ng kanyang sarili ng may kabaitan at kagandahang loob sa mga ipinagbabawal na klase ay kumalat sa malayo at malawak. Sa punong ito ng mga publikano ay nagising ang isang pananabik para sa isang mas mabuting buhay. Ilang milya lamang mula sa Jericho, nangaral si Juan Bautista sa Jordan, at narinig ni Zakeo ang panawagan sa pagsisisi. Ang tagubilin sa mga maniningil ng buwis, huwag humigit sa itinakda sa iyo, Lucas Kapitulo 3 versikulo 13, bagamat hindi pinapansin sa labas, ay tumatak sa kanyang isipan. Alam niya ang kasulatan, at nahatulan na mali ang kanyang gawain. Ngayon, nang marinig ang mga salitang iniulat na nagmula sa dakilang guro, nadama niya na siya ay isang makasalanan sa paningin ng Diyos. Ngunit ang narinig niya tungkol kay Jesus ay nag-alab ng pag-asa sa kanyang puso. Ang pagsisisi, pagbabago ng buhay, ay posible, maging sa kanya, hindi ba ang isa sa mga pinagkakatiwalaang alagad ng bagong guro ay isang publikano? Si Zakeo ay nagsimula kaagad na sundin ang pananalig na humawak sa kanya, at gumawa ng kabayaran sa mga taong kanyang pinagkasalahan. Siya ay nagsimula na sa gayon upang muling sundan ang kanyang mga hakbang, nang ang balita ay umalangaw sa Jericho na si Jesus ay papasok sa bayan. Desidido si Zakeo na makita siya. Nagsisimula siyang matanto kung gaano mapait ang mga bunga ng kasalanan, at kung gaano kahirap ang landas niya na nagsisikap na bumalik mula sa landas ng mali. Ang hindi maunawaan, upang matugunan ng hinala at kawalan ng tiwala sa pagsisikap na itama ang kanyang mga pagkakamali, ay mahirap tiisin. Ang punong publikano ay nananabik na tumingin sa mukha niya na ang mga salita ay nagdulot ng pag-asa sa kanyang puso. Ang mga lansangan ay masikip, at si Zakeo, na maliit ang tangkad, ay walang makitang anuman sa ibabaw ng ulo ng mga tao. Walang magbibigay daan para sa kanya, kaya, tumakbo ng kaunti sa harap ng karamihan, kung saan ang isang malapad na sanga na puno ng igos ay nakasabit sa daan, ang mayamang maniningil ng buwis ay umakyat sa isang upuan sa gitna ng mga sanga, kung saan maaari niyang suriin ang prosesyon habang ito ay dumaraan sa ibaba. Lumapit ang pulutong, ito ay dumaraan, at si Zakeo ay nagmamasid na may pananabik na mga mata upang makilala ang isang figure na nais niyang makita. Higit sa sigawan ng mga pari at mga rabay at ang mga sigaw ng pagtanggap mula sa karamihan, ang di mabigkas na pagnanasa ng punong publikano ay nagsalita sa puso ni Jesus. Biglang, sa ilalim lamang ng puno ng igos, huminto ang isang grupo, tumigil ang grupo sa harap at likod, at tumangala si Juan na tila binabasa ng sulyap ang kaluluwa.
Halos nag-aalinlangan sa kanyang katinuan, narinig ng lalaki sa puno ang mga salitang, "Zakeo, magmadali ka, at bumaba, sapagkat sa araw na ito ay dapat akong tumira sa iyong bahay." Ang karamihan ay bumigay, at si Zakeo, na lumalakad na parang sa panaginip, ay umakay sa daan patungo sa kanyang sariling tahanan. Ngunit ang mga rabay ay tumitingin na may mga nakakunot na mukha, at bumubulong-bulungan sa kawalang kasiyahan at pangungutya, na siya ay umalis upang maging panauhin sa isang taong makasalanan. Si Zakeo ay nabigla, namangha, at natahimik sa pag-ibig at pagpapakababa ni Kristo sa pagyuko sa kanya, na hindi karapat-dapat. Ngayon, ang pag-ibig at katapatan sa kanyang bagong natagpuang guro ay nagbubukas ng kanyang mga labi. Ipapahayag niya sa publiko ang kanyang pagtatapat at ang kanyang pagsisisi. Sa harapan ng karamihan, tumayo si Zakeo, at sinabi sa Panginoon, "Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa dukha, at kung kumuha ako ng anuman sa sinumang tao sa pamamagitan ng maling paratang, isasauli ko siya ng 4 na beses." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Sa araw na ito ay dumating ang kaligtasan sa bahay na ito, sapagkat siya rin ay anak ni Abraham." Nang ang mayamang batang pinuno ay tumalikod kay Jesus, ang mga alagad ay namangha sa sinabi ng kanilang guro, "Napakahirap para sa mga nagtitiwala sa kayamanan na makapasok sa kaharian ng Diyos." Napabulala sila sa isa't isa, kung gayon, sino ang maliligtas? Ngayon sila ay nagkaroon ng isang pagpapakita ng katotohanan ng mga salita ni Kristo, ang mga bagay na imposible sa mga tao ay posible sa Diyos. Marcos Kapitulo 10 versikulo 24, 26, Lucas Kapitulo 18 versikulo 27. Nakita nila kung paano, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang isang mayaman ay maaaring makapasok sa kaharian. Bago tumingin si Zakeo sa mukha ni Kristo, sinimulan na niya ang gawaing nagpapahayag sa kanya bilang isang tunay na nagsisisi. Bago siya inakusahan ng tao, ipinagtapat niya ang kanyang kasalanan. Siya ay sumuko sa pananalig ng banal na espiritu, at nagsimulang isagawa ang pagtuturo ng mga salitang isinulat para sa sinaunang Israel gayon din para sa ating sarili. Matagal nang sinabi ng Panginoon, "Kung ang iyong kapatid ay naging dukha, at nabuwal na kasama mo, kung magkagayo'y iyong aalalayan siya, oo, bagaman siya'y isang taga-ibang lupa, o nakikipamayan, upang siya ay mamuhay kasama mo. Huwag kang kukuha sa kanya ng tubo, o dagdag man, kundi matakot ka sa iyong Diyos, upang ang iyong kapatid ay mabuhay kasama mo. Huwag mong ibibigay sa kanya ang iyong pera na may tubo, o ipahiram sa kanya ang iyong mga pagkain bilang pakinabang. Huwag ninyong apihin ang isa't isa, ngunit matatakot ka sa iyong Diyos." Levitico Kapitulo 25 versikulo 35 hanggang 37, 17. Ang mga salitang ito ay sinabi ni Kristo mismo noong siya ay nababalot sa haliging ulap, at ang pinakaunang tugon ni Zakeo sa pag-ibig ni Kristo ay sa pagpapakita ng habag sa mga dukha at nagdurusa. Sa gitna ng mga maniningil ng buwis ay nagkaroon ng isang samahan, upang kanilang apihin ang mga tao, at suportahan ang isa't isa sa kanilang mga mapanlinlang na gawain. Sa kanilang pangangikil ay ginagawa lamang nila ang naging halos universal na kaugalian. Maging ang mga pari at rabay na humahamak sa kanila ay nagkasala ng pagpapayaman sa kanilang sarili sa pamamagitan ng hindi tapat na mga gawain sa ilalim ng takip ng kanilang sagradong tungkulin. Ngunit sa lalong madaling panahon na si Zakeo ay sumuko sa impluwensya ng banal na espiritu ay tinalikuran niya ang bawat gawaing salungat sa integridad. Walang tunay na pagsisisi na hindi gumagawa ng reformasyon. Ang katwiran ni Kristo ay hindi isang balabal upang takpan ang hindi ipinagtapat at hindi pinabayaang kasalanan, ito ay isang prinsipyo ng buhay na nagbabago sa pagkatao at kumokontrol sa pag-uugali. Ang kabanalan ay kabuuan para sa Diyos, ito ay ang buong pagsuko ng puso at buhay sa panahanan ng mga prinsipyo ng langit. Ang Kristiyano sa kanyang buhay negosyo ay upang kumatawan sa mundo ang paraan kung saan ang ating Panginoon ay magsasagawa ng negosyo-negosyo. Sa bawat transaksyon ay dapat niyang ipakita na ang Diyos ang kanyang guro. Ang kabanalan sa Panginoon ay isusulat sa mga daybok at ledger, sa mga gawa, resibo, at mga bil ng palitan. Yaong mga nag-aangking mga tagasunod ni Kristo, at nakikitungo sa di matuwid na paraan, ay nagpapatutuo ng huwad laban sa katangian ng isang banal, makatarungan, at maawang Diyos. Bawat nagbalik loob na kaluluwa, tulad ni Zakeo,
ay magsenyas ng pagpasok ni Kristo sa kanyang puso sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga hindi matuwid na gawain na naging tanda ng kanyang buhay. Tulad ng punong public magbibigay siya ng patunay ng kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagsasauli. Ang sabi ng Panginoon, kung isauli ng masama ang sangla, ibalik ang kanyang ninakaw, lumakad sa mga palatuntunan ng buhay, na hindi gumagawa ng kasamaan, wala sa kanyang mga kasalanan na kanyang nagawa ay babanggitan sa kanya. Siya ay tiyak na mabubuhay. Ezekiel Kapitulo 33 versikulo 15-16. Kung tayo ay nakapinsala sa iba sa pamamagitan ng anumang hindi makatarungang transaksyon sa negosyo, kung tayo ay lumampas sa pangangalakal, o nanlinlang sa sinumang tao, kahit na ito ay nasa loob ng batas, dapat nating aminin ang ating pagkakamali, at magbayad sa abot ng ating kapangyarihan. Tama para sa atin na ibalik hindi lamang ang ating kinuha, kundi ang lahat ng naiipon nito kung gagamitin ito sa tama at matalinong paggamit sa panahong ito ay nasa atin. Sinabi ng tagapagligtas kay Zakeo, sa araw na ito ay dumating ang kaligtasan sa bahay na ito. Hindi lamang si Zakeo mismo ang pinagpala, kundi ang buong sambahayan niya kasama niya. Pumunta si Kristo sa kanyang tahanan upang bigyan siya ng mga aral ng katotohanan, at turuan ang kanyang sambahayan sa mga bagay ng kaharian. Sila ay isinara sa mga sinagoga sa pamamagitan ng paghamak ng mga rabay at mga mananamba, ngunit ngayon, ang pinakapinagpapabura na sambahayan sa buong Jericho, sila ay nagtipon sa kanilang sariling tahanan tungkol sa banal na guro, at narinig nila sa kanilang sarili ang mga salita ng buhay. Ito ay kapag si Kristo ay tinanggap bilang isang personal na tagapagligtas na ang kaligtasan ay dumarating sa kaluluwa. Tinanggap ni Zakeo si Jesus, hindi lamang bilang isang dumaan na panauhin sa kanyang tahanan, ngunit bilang isa upang manatili sa templo ng mga kaluluwa. Inakusahan siya ng mga eskriba at pariso bilang isang makasalanan, nagbulang-bulungan sila laban kay Kristo sa pagiging panauhin niya, ngunit kinilala siya ng Panginoon bilang anak ni Abraham. Sapagkat sila na sa pananampalataya, sila rin ang mga anak ni Abraham. Galatia Kapitulo 3 versikulo 7. Dito nagtatapos ang Kabanata 61. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.